Mga minamahal kong kapatid na Muslim, maligayang pagdating sa New Muslim Academy. At sa isa na namang yugto ng ating serye. Ang mga pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa episode na ito, nais kong ipakilala sa inyo si Allah. Sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga pangalan. Subhan Allah, isang napakagandang at kahanga-hangang pangalan. Isa sa lahat ng kanyang mga pangalan. At ang lahat ng kanyang pangalan ay kahanga-hanga. Sa wikang Ingles ito ay karaniwang isinasalin bilang ang maawain. Dahil ang habag ay nasa napakataas na antas. At ang compassion ay nangangahulugan ng pinakamataas na antas ng awa. Sa mga nakaraang episode, tinalakay natin ang isa pang pangalan. Mula sa mga pangalan ni Allah. Ang Al-Rahman. At sinabi natin na ang pangalang ito ay nasa estrukturang forma ng wikang Arabic. Napansin ba ninyo ang pagkakapareho? Sinabi natin na ang ganitong anyo ay nagpapahiwatig ng antas. Ibig sabihin ay lawak at saklaw. Ang Al-Rahman ay tumutukoy sa Panginoon na may napakalawak na awa. Isang awa na walang anumang nakakaligtas dito. Mula rito, ito ay sumasaklaw sa mga mananampalataya at di mananampalataya. Pati na rin sa mga kaaway niya. At sa mga sumasamba sa kanya. Lahat ay sakop nito. Nagbigay tayo ng mga halimbawa kung paano pati ang mga di mananampalataya ay nakikinabang mula sa awa ni Allah. Ang pangalang ito ay nagpapakita ng isang katangian ng awa ni Allah. Gaya ng ating sinabi. Ito ang pinakamataas na antas ng kanyang awa. Si Allah ay ang pinakamaawain. Sinasabi ng mga iskolar na ang pangalang ito ay sumasaklaw sa mga mananampalataya at di mananampalataya. Bagamat para sa mga mananampalataya, may natatanging bahagi ito sa kabilang buhay. Kanilang mararanasan ito sa kabilang buhay. Kaya si Allah. At ayon sa paliwanag ng mga iskolar. At sa itinuturo sa Quran. Sa mga talata na tumutukoy sa kanya. Isa sa mga pagpapakita ng pangalang ito ay ang pagtupad ni Allah sa kanyang pangako. Subhan Allah. At ang pagbibigay ni Allah sa atin ng gantimpala. Na mas higit pa sa ating pagsisikap. At ang kanyang pagsagot sa mga panalangin. Sa paraang higit sa ating inaasahan. Maaari tayong humiling kay Allah. Ng isang bagay na iniisip nating mabuti para sa atin. Ngunit kung alam ni Allah na ito ay masama para sa atin. Hindi niya ito ibibigay. Sa halip ay ibibigay niya ang mas mabuti. Ang bagay na hihilingin sana natin kung alam natin ang lahat. Ito ang isa sa mga kahulugan ng pangalang ito. Tayo ay nabubuhay araw-araw. Sa biyaya ng awa ni Allah. Kahit hindi natin ito napapansin. Naranasan natin ito. Minsan ay nagrereklamo pa tayo. Na tayo ay nagdarasal ngunit hindi nasasagot. Ito ay maling pag-unawa. Dahil ang katotohanan ay sumasagot si Allah. Ngunit sa mas mabuting paraan para sa atin. Kaya ang dapat gawin ay magtiwala at magpasensya sa Kanya. Manalig sa Kanyang plano. Alam na niya ang lahat at hindi natin alam. At darating ang araw na mauunawaan natin ito. Tulad ng sinasabi, ang hindsight ay malinaw. At sasabihin natin, Alhamdulillah. Ngunit ang isang mananampalataya ay dapat sabihin ito ngayon. Na may ganap na pagtitiwala. Na ang kanyang plano ay laging mabuti. Iniiwan ko sa inyo ang mga salitang ito upang pag-isipan. At ipinapakilala ko sa inyo ang inyong Panginoon. Si Allah.